anak at pamangkin ng isang politiko, walang pakundangan, na ipinagyayabang kung gaano sila kayaman. SunWest Incorporated had 79 projects Nako. na flood control. They were given 10 billion pesos. Ang founder nun, si Zaldico. Representative Ridon, you and I know that everybody divests themselves Supalpal. Meron po talagang ang ipinapangalandakan. May isang pamangkin ng congressman na kontraktor. Nako. Opo. Nagpo-post siya na, alam nyo, At eto na nga mga kababayan, Master Judea, nagbabalik na naman. Oo. Okay, happy fiesta po sa inyo, ha? Happy fiesta doon sa mga politikong kawatan na laging fiesta sa hapagkainan dahil sa pagnanakaw sa gobyerno. Okay, ang pag-uusapan po natin dito, yung mga kawatan lang. Kung ikaw ay hindi ka nagpa-participate sa mga nakawan, abay congratulations, binabati kita at hinahangaan ko ang iyong tibay. Okay? Ang tibay ng paninindigan na pagmamahal sa ating bayan kung ikaw ay hindi nagnanakaw. Yan. Okay? So para ito sa mga kurap, At eto na nga, pag-uusapan natin mga kababayan, Karen Davila, mainit ang ulo kay Zaldico. At syempre, Ted Filon, gigil na gigil sa pamilya ng mga politiko na kung mga kagastos, akala mo wala ng bukas sa pagwawaldas ng pera na ninakaw ng kanilang ama, mga magulang. Okay? Nagigil na ang taong bayan sa mga kawatan sa lipunan at nag-aantay na kung sino ang mapaparusahan, kung sino ang mapapangalanan para matigil na ang pagsipsip sa kaban ng bayan. At ang tanong natin mga kababayan, bakit parang puro na lang kontraktor ang iniimbestigahan? Puro kontraktor ang iniimbestigahan ngayon. Hindi naman kontraktor ang pasimuno ng nakawan. Hindi kontraktor. Sino ba ang nag-approve ng mga proyekto? Sino ba ang mga nagpapatayo or pasimuno? O sino nag-approve? Sino ang nagdi-deal? Alam nyo na kung sino 'yan. At ito mga kababayan, isang journalist din nanggigil sa isang congressman kung bakit sa kabila ng kasama ang kanyang kumpanya sa listahan ng mga kontratista, ramdam mo ang katahimikan nila. Okay? So, balita ko, nagdidilitan daw ng mga post itong mga kabag-anak, kapamilya ng mga politiko. Kasi pinupulutan sila sa social media, mga kababayan, at nalalantad ang pangungurap ng kanilang mga pamilya dahil sa marangyang pamumuhay at kung ganun-ganun na lang magwaldas ng pera. At ito anak at pamangkin ng isang politiko, walang pakundangan, na ipinagyayabang kung gaano sila kayaman. Sige lang huwag kayong mahiya huwag kayong mahiya. Ipangalandakan nyo ang ninakaw ng mga magulang at kapamilya nyong politiko. Ipangalandakan nyo sa taong bayan. Sayang naman kung hindi nyo maipa-flaunt yan, di ba? Sayang naman, di ba? Anyway, pag-uusapan natin yan pagkatapos lang nito, mga kababayan. Yan ang sinasabi. Hindi magigiba. Banateros ay hindi nag-iisa. Banateros ay kami walang iba. Banateros hanggang sa huli naming hininga. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Mga kababayan, okay, magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga kababayan nating OFW, mga immigrants sa iba't ibang panig ng mundo, magandang araw po sa inyo lahat. At syempre,
Bago po tayo magsimula, huwag kakalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating mga ina-upload na video. At syempre sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe sa ating channel para updated ka sa mga balita na nangyayari sa ating bayan at mga balita na may kinalaman sa ating lipunang ginagalawan. At syempre, Master Judea nagbabalik na naman. Magandang araw po sa inyo. At syempre, maraming salamat doon sa mga nag-share, sa mga nagla-like at mga nagsusubscribe sa ating channel, okay? So ito, pag-usapan na natin mga kababayan. Hindi kasi tayo nakinig di ba? Paulit-ulit natin to. Hindi tayo nakinig kay PRRD. Paulit-ulit nating sasabihin yan para tumatak sa utak natin na kapag may nagbibigay sa atin ng payo o kapag nagbibigay sa atin ng payo ang ating magulang, siguraduhin natin na ating pakikinggan dahil hindi naman tayo nila ipapahamak at ibubuyo sa anumang kapahamakan. Di ba? So, ano sabi ni PRRD dati? Oo. Kung gusto niyo yan, sige, bahala kayo. Kapag nagnakaw ulit yan, bahala kayo. Di ba? Oh. At isa pa sa mga binibembang ni Pangulong Duterte dati, ang mga congressman. Tinawag pa nga ni PRRD dati na itong Congress is the most rotted government agency, ang Kongreso. So ngayon, napapatunayan natin, mga kababayan, na tama ang sinabi ng matanda. Hindi tayo nakinig. Matitigas kasi ang ulo natin. Di ba? Pero ganun pa man, wala na po tayong magagawa kasi nangyari na yan at ang dapat nating gawin ngayon, magsalita at tumulong kung papaano masusumpo ang mga kawatan. So ngayon, nakikita natin, nararamdaman natin na para silang mga maaamong tupa na hindi makabasag pinggan sa sobrang katahimikan habang iniimbestigahan sa Senado ang nakawan sa gobyerno. Kanya-kanya silang palusot, sa bagay, wala namang magnanakaw na umamin na siya ay nagnakaw hanggat hindi siya nahuhuli, di ba? Darating ang araw, mga kababayan, huwag kayong mag-alala dahil mag-iiyakan din yung mga yan. Pero ngayon, nagtataka tayo kung bakit puro kontraktor ang pinag-iinitan, di ba? Samantalang ang mga pasimuno nito ay walang iba kundi yung mga korap na mga congressman, di ba? Kasi kung wala silang backer, kung walang sinasandalan, yung mga kontraktor na yan, hindi naman maglalakas ng loob yan na gumawa ng mga ghost project, gumawa ng mga dispalinghadong project, or gumawa ng mga substandard project dahil alam nila na sila ang mapuputukan. So, syempre, mga kababayan, kaya lumalakas ang loob nila dahil mayroon silang sinasandalan. Kaya nga, eto, uminit po ang ulo ni Karen Davila sa isang kongresista na animoy ipinagtatanggol pa ang kasama niyang kongresista na may kinalaman naman dito sa nangyayaring kontrobersiya. O eto, panoorin po natin ang kanyang bulalas. SunWest Incorporated had 79 projects Nako. na flood control. They were given 10 billion pesos. Ang founder nun, si Zaldico. Ang Nako! Na nga ba sinasabi ko, mga kababayan pinangalanan, si Saldico ang founder nun, mga kababayan. Iniba ko lang yung boses baka maka-copyright kasi tayo Iniba ko lang yung boses at naiintindihan pa rin naman. Okay? Tone, 61 projects, 4.8 billion pesos. This is on record. Bakit di sila ang ipatawag? Parang naglolokohan tayong lahat. Pinapagalitan nyo yung DPWH, pero yung totoo, the corruption starts with Congress owning contractual companies, these construction companies, and getting alleged kickbacks. What the fuck? So, will you call them? Well, ang trigger po for the Tri-Committee to invite anyone, including legislators, including... No, will you call Zaldico? That's a direct question. Hindi makasagot nagdiretso Yes, if he is named as a part of anomalous deals, then he will be asked. No, he is a founder of, he is a part owner, SunWest and High Tone. Records show it. So will they be called? And Yes. you will call them. Yes, if they are named as part of anomalous transactions relating to infrastructure and flood control projects, then they will be asked to sit before the Tri-Committee and explain themselves. But again, to be very clear, I've seen all of the other documents. I think Congressman Zaldico has already divested himself So, from SunWest. I mean, as of Representative 2019. Ridon, you and I know that everybody divests themselves, Supalpal. but that is just a matter of record. Divesting means nothing. You know that. Matanda na tayo. Alam natin yun. Ano? But again, to be very clear, this divestment
is the particular requirement under the law. No? So, ibig sabihin, if he is actually, again, the trigger for the investigation, whoever it is, whether legislator, contractor, high government official, if they are named in an anomalous deal, they will be asked to sit before Congress and explain themselves. Okay, because to focus on the contractors themselves would be, I would have to say, half the justice done. Because ang Pilit pa rin pinagtatanggol mga kababayan na parang wala na raw kinalaman si Saldico sa Hightone at dito sa SunWest na ito. Samantalang siya po ang founder nito. Syempre, ilalayo mo ang pangalan mo sa isang negosyo dahil ayaw mong madawit ang pangalan mo. Pero sa katotohanan nito, mga kababayan, kayo pa rin. Kayo pa rin ang may-ari niyan. contractor, hindi naman lalakas ang loob ng contractor. Yan. Kung walang backer yan na congressman, Yan. alam mo naman yun. Sino namang contractor gagawa ng substandard na trabaho kung hindi siya hiningan? 'Di ba? Kinailangan na niyang magbayad in advance. So now the contractor has no choice. Well, again, these are assumptions that you are making at this point, Karen. No? We would Assumptions! want to be able to see it on a fact-to-fact basis, on a case-to-case basis. Ito po actual anomalies that are being seen with the flood control project. And again, in the hearing in the briefing yesterday, the DPWH actually said that to date, the 15 contractors named by the president, they have not seen yet, as of yet, anomalies relating to substandard project. Alright. So mga kababayan, the fact na pinangalanan ka ng presidente, sabihin na natin na half-truth, mga kababayan, hindi may involve, hindi masasama ang pangalan mo doon kung wala silang nakitang anomalya. Ano sabi ni Redon? Hindi pa daw sigurado kung kasama kumpanya ni Saldico sa anomalya. Ayun na nga pinangalanan na ng presidente ng Pilipinas, SunWest Hightone. Si Ko ang may-ari noon. At baka ang sinasabi ni Redon, baka naman maayos ang gawa ng mga kumpanya na ito na pag-aari ni Saldico, baka hindi naman substandard, at baka ginagawa naman ng mga proyekto na naaayon sa disenyo at plano nito. So, eto. Sige, panoorin mo. Sa siyam na gumuho na flood control, anim doon ay SunWest ang gumawa. Halos lahat SunWest hanggang Occidental Mindoro, hanggang doon sa Romblon. Ay, nako. Masaya po. Hindi mo ibagsak. Muntik pa maitapon yung telepono ni Noli de Castro. Anyway, yon mga kababayan, ang sabi dito, siyam na project substandard na ang may gawa ay SunWest. So ayan rin doon. May masasabi ka pa? Booking na pinagtatanggol pa. So now, ang gusto ng taong bayan, ipatawag si Saldico sa hearing. Nakikita na natin kung paano sila magtakipan, mga kababayan, di ba? Kung paano nila ipagtanggol ang kapwa nila kongresista. So naaalala niyo pa ba yung sabi ni BP Sara Duterte kung sino lang ang may hawak ng pondo ng Pilipinas? Di ba? Siguro naman naaalala niyo pa. Pero kung hindi niyo naaalala, ipapaalala ko sa inyo. Eto. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Nako! Halimbawa ko dito, medyo mahaba ito, kaya pagpasensyahan mo. Ang halimbawa ko dito, sa DepEd muna tayo. Sa Department of Education, noong taong 2023, merong 5 billion na inapprove para sa classroom construction. Nagulat ako kasi merong mga lumapit na miyembro ng House na humihingi. Hinihingi nila yung 5 billion, parte ng 5 billion na budget. Wala kasi akong experience sa ganyan. At saka ang pagkakaintindi ko, pag inapprove na yan ng Office of the President, ibibigay na yan, pagdediretso na yon sa approval at trabaho ng Department of Education sa construction ng mga classroom. Nagulat ako, may humingi. Magkano ba ang amin dyan? Magkano ba ang amin dyan? Sino kaya yung humingi, no? So sinabi ko, Ang kapal na mukha. hindi pwede ito. Yan. Kasi ang mangyayari nito, hindi magagawa ng Department of Education ang trabaho namin na mag-construct ng classroom ayon sa classroom backlog at sa prioritization. Yan. So yan ang problema. 5 billion, mga kababayan. Inaasahan ka na mag-perform, makakapagpatayo ka ng mga eskwelahan,
Dahil binigyan ka ng pondo na 5 million. So now, kung kakawatin pa or manghihingi pa ng porsyento itong mga gagong congressman, ano na matitira? So, ang gagawin ng Department of Education, magtatayo rin sila kung hindi kulang-kulang na eskwelahan ay magiging substandard dahil kinuha na ng pondo. Pero, nagkamali kayo ng kukupitan. Di ba? Oo. Nagkamali kayo ng kukupitan dahil sabi nga ni BP Sara Duterte, hindi siya sanay dyan sa mga porsyento na yan. Di ba? So, yun ang problema ninyong malaki. Kaya ngayon, pinag-iinitan nyo si BP Sara Duterte dahil nabuking kayo. Base sa backlog at sa classroom construction. So sinabihan ko yung isang congressman, sabihan ninyo si Martin Romualdez na hindi pwede chap-chapin ang classroom construction na 5 billion. Nako. Kaya kung makikita ninyo sa budget proposal na approved ng Office of the President, 5 billion yon. Pero nung lumabas yung GAA o yung budget approved noong 2023, naging 15 billion siya. What? Dahil hindi nga ako pumayag na kunin yung 5 billion, dinagdagan nila ng 10 billion yung classroom construction ng Department of Education. Yung 10 billion na yon hindi kontrolado ng Department of Education. Yun mga kababayan, ang tinatawag na insertion. Magdadagdag sila ng pondo on top of the requested budget ng ahensya para yung idadagdag nila, pwede nilang kawatin. Hindi pumayag nga si BP Sara Duterte, kaya nagdagdag po sila mga kababayan. So, mga tanga no? Controlled yon ni Congressman Zaldico at Congressman Martin Romualdez. Nako, yan na po ang sinasabi natin. Hindi ko na tinapos yung video mga kababayan, pero detalyado naman yung narinig natin. Narinig nyo na may lumapit daw na congressman humihingi ng porsyento. At malamang sa alamang, lulutang ang pangalan ng kongresista na yan sa tamang panahon. Okay? So ngayon, kinikim-kim lang ni BP Sara yan kung sino yung congressman na yun, hindi pa niya pinapangalanan. At ngayon siguro, nakikita nyo naman kung bakit pinagtutulungan si BP Sara Duterte ng mga korap na kongresista. At siguro, alam nyo na rin kung bakit siya pinagtutulungan. At gusto nga nila ma-impeach si BP Sara Duterte para hindi makatakbo sa 2028 election para makaligtas sila doon sa kasalanan na ginawa nila. Kasi alam nila na pag tumakbo si BP Sara Duterte, mananalo yan. Ilalampason niya ng kanyang kalaban. Pero I'm wondering kung sino ang congressman na lumapit kay BP Sara at nanghihingi ng porsyento. At dahil nga hindi pumayag si BP Sara, dinagdagan nila ng 10 bilyon para makakupit sila. Ito yung tinatawag na insertion. Alam nyo, napatunayan ko na kapag gahaman ka talaga, hindi ka na mag-iisip Biruin mo kontra si BP Sara Duterte doon sa ginagawa nila, pero tinuloy pa rin. Nag-insert pa rin sila ng 10 bilyon. Considering na si BP Sara Duterte ay hindi pumapayag doon sa kalokohan nila. Hindi nila inisip na baka isa publiko ni BP Sara Duterte yung ginagawa nila. At ayun, nangyari na nga. Wala silang pakialam kasi baka iniisip nila, baka hindi nila masustentuhan Baka hindi nila masustentuhan yung luho ng kanilang pamilya na sinanay na nila sa marangyang buhay. Abay, opo mga kababayan, ang tende, kakapal ng muka, kung makapagwaldas ng pera, akala nila sa kanila. Akala nila wala nang bukas. So ito, pakinggan natin si Manong Ted na buwisit din dito sa pinaggagawa ng mga pamilya, kamag-anak ng mga politiko. Ngayon mga kapatid, bagamat yung iba nagtanggalan na ho ng kanilang mga post, meron po talagang ipinapangalandakan, may isang pamangkin ng congressman na kontraktor. Nako! Nagpo-post siya na, alam nyo, mas maganda itong sinakyan namin na private plane ngayon. Ah. Kasi dati yung ginagamit namin, ng family namin, maliit lang na Masikip. private plane. Ngayon, Ah. better na ito. Alam niyo ho yun? Hindi matagtag. Ito ho yung Sige. aking pinsan. Ito yung family ko. Meron pa siyang, dito, mas maganda kasi may table. Pwede ka mag-wine-wine. Pwede ka mag-cheese-cheese.
ano yun eh, tawag dun sa feed mo, pag meron kang social media, kailangan aesthetic yung post mo. Ay, wow. Okay. Aesthetic. Oh, ayan. Ha? Ayan, mga kababayan ang sinasabi ko. Napanood nyo na ba yung video na yun? Oo. Abay, kung hindi mo pa napapanood yun, huli ka na sa balita. Oo. Si trending yan sa social media. Ang dami nagtitrending ngayon sa social media ng mga anak, pamangkin, asawa, kamag-anak, ng politiko, nagpo-flaunt ng kanilang yaman sa social media. Oh. Pero kung di nyo pa napapanood, ito yon. Ito. Sana yon. Go. Pakita ko sa inyo guys kung paano nagre-refuel yung plane. Oh. Ayan. Social magre-refuel ang plane. Ang social-social naman ni ate. Oo. Ang sarap ha. And dyan pala pinapasok. Actually, first time ko ito makita guys. Gaganyan pala. This is our current situation. And alam niyo ba guys, mas gusto ko tong plane na to kaysa dun sa maliit na ginagamit namin. Kasi this one is not super matagtag. Tapos may mga tables. Mas malawag siya. This one is a 6 to 7 seater plane. And meron pang seats sa likod. Okay. Tapos hindi siya maalog. Tapos Parang SUV ha. Parang SUV. Oo. 7-seater. Ay, wow. Oo. Antibay. Antibay na mukha. Oo. may ganito pa. Maganda dito, dala tayo ng wine, hamon. Sana dinala ko yung hamon iberico. Na Oy, sana dinala mo na rin yung ref ninyo. Oo. Yung hamon eberi, pinagyabang pa. Oo. Sana dinala mo na rin yung ref mo. Sana dinala nyo na rin yung aircon. Naka-aircon na pala yan. Sana dinala mo na rin yung ano mo. Oo. Yung kapal na mukha mo. nasa ref sa Manila. Ayan, may table din here. Tapos doon yung captain and mekaniko. So, andito na aking family. Oy! Nandiyan na pala yung family na naman eh. O, palapakan natin ang pulay na yan. O, di ba? O. Ganon kalupit, mga kababayan. Di ba? Oh, kita nyo, sarap buhay. Biruin mo, magpapa-fuel lang kami ng airplane ha, kasi pupunta kami somewhere. We are going to buy Louis Vuitton, we are going to buy Hermes, and we are going to show you how life's good. How good life is. What the fuck? Diba? Biruin mo. Biruin mo, ikaw araw-araw ka nakikipagbalyahan sa pilahan ng mga jeep, tricycle, bus, para, makapasok ka sa trabaho mo, makauwi ka sa bahay mo, na pagod ka, isipin mo, ipikit mo mata mo ngayon, okay? Sa tuwing umaga, gigising ka. Alas 5 ng umaga, magkakape ka, pupunta ka sa banyo, maliligo ka, magmamadali ka, dahil alam mo traffic, at pagkatapos mong magbihis, lalabas ka ng bahay nyo, maghihintay ka ng tricycle o jeepney o bus. Aba, buisit na buisit ka kasi punuan na sila, hindi ka makasakay. Pupunta ka sa isang pilahan, haba ng pila. Makikipagbalyahan ka para hindi ka malate sa iyong trabaho. At pagdating mo sa trabaho mo, paumpisa pa lang ang araw, ang amoy mo, pauwi na. Dahil hirap na hirap kang makasakay. Tapos, automatic, kakaltasan sa tax mo, kinsenas katapusan. At hindi ka makakapalag dahil nasa batas yan. Pero yung dapat na gumagawa ng batas, nagpapatupad sa batas, kung makapagnakaw ay wagas. Diba? Diyan po napupunta ang pera ninyo. Yung bawas sa SSS, bawas sa PhilHealth, bawas sa Pag-ibig, sa tax ninyo, napupunta sa luho ng mga kamag-anak ng mga politiko. Ang saya, di ba? Ang saya-saya habang ikaw lumalaban ka ng parehas sa buhay, itong mga politiko tuloy-tuloy lang ang panghuhunas. Pero katulad ng mga bagay-bagay dito sa mundo, lahat naman yan may hangganan. At kung ano ang ginagawa mo sa kapwa mo, yun din. At doble, triple, 10 doble pa ang babalik sa'yo. At ngayon nga, mga kababayan, na balita ako, nagsi-delete na raw ng account, nag-delete ng mga post, yung mga pagyayabang nila, na pinoflaunt nila yung yaman nila, na nakaw naman ng mga kamag-anak nila politiko. O sige, Manong Teddy, pagpatuloy mo nga. Mga social media influencer kung tawagin. Oh, Makikita wow. nila sa iyo yung Oo. lifestyle. Yung sinasabi mo na yan, Oo. gusto yan ng tao dati. O talaga. Kaya Grabe. lang ngayon, pinuputakte. Naku. Na malaman na may kaugnayan Okay. sa isang politiko na may sinasabing kaugnayan din sa flood control projects. Kasi nga po, kontraktor kanyang Oo, kamag-anak. from aesthetic queen, naging mukha daw ng korupsyon. Yan ang sinasabi ngayon sa social media. Tapos meron ka pang post kung saan
kang mga bansa na nagpupunta. Oo, tapos binibilang mo pa kung pang ilang bansa yun. Alright, Pagkatapos, and then, from head to toe, Okay. sasabihin mo ngayon, guys, this is Hermes, Oo, guys, this is Chanel, Okay. Gucci, Prada, tapos then may the price. amount, and then the May price. presyo. Kasi may magazine na ganun, baby. Okay. Parang lifestyle magazine din, kung saan yung mga sikat na artista, Mhm. nilalagay doon yung kanilang kasuotan at kung magkano. Nako po, yan ang sinasabi, mga kababayan. Sunod sa luho pala, no? Pino-flaunt nila para para updated sa fashion. Yeah, di ba? Magaling, kawawang Pilipino. Habang kayo ay nalulunod sa baha, yung mga kamag-anak naman ng mga kurap na politikong ito, nalulunod sa kayamanan. Ikaw araw-araw iniisip mo, ano kaya ulam namin bukas? Ano kaya ipapaluto ko sa asawa ko? Ano kaya ipapaluto ko sa nanay ko? Kasi nagtitipid ka eh. Gusto mong kumasya yung pera mo at umabot hanggang susunod na sweldo, di ba? Yung tipid na tipid ka, pero sila sarap ng buhay. Di ba? Ikaw na nanonood ngayon. Ano inulam mo? Kaninang tanghali. Ano inulam mo kaninang tanghali? Ano inulam mo kagabi? Magkano ginastos mo? Sige nga. Oo. So, ako ulam ko kanina, ginisang gulay, tapos pritong tilapia. Oo, yun ang ulam ko kanina. Ikaw, ano ba ulam mo? Masarap ba? Kasi, kung nagtitipid ka, abay, wala ka dito sa ate. Oo, wala ka dito sa ate ko. Oo. Yung ate ko, magdi-dinner lang, gumagastos ng 700,000 pesos. What the fuck? Oo. Eto, kilala nyo to eh. Anak ito ng politiko. Oo. Pero kung kilala nyo, yung anak ng yung tatay nito, i-comment ninyo. Ako kilala ko, pero hindi ko na sasabihin ang pangalan kasi siguro wala namang kinalaman nito sa pagnanakaw sa gobyerno, pero hindi maganda eh. Na yayabangan mo yung mga Pilipino, pero yung pera na ginagasta mo ay pera pala ng gobyerno. Pera pala ng mga tao. 'Di ba? Eto. Oo. Panoorin nyo. It naman 500. 500? Yeah. Sure na yun. Naguhulaan sila kung magkano ang babayaran nila. Sabi 500,000 daw. 500,000. Sure na yun? Sure na. Okay. So mahaba. Ganun kasi yung mga yung mga social daw, sabi sa mga kwento-kwentong kalokohan, pagka yung mahirap daw, pag hihingi ng bill, yung mga katamtama lang sa buhay, ganun lang ang senyas. Waiter, ganun lang. Pero ay social daw ang paghingi ng bill. Halimbawa, waiter, bill out. Ganun. So, ibig sabihin, mahaba. Oo. Di ba? Oo. So, tingnan natin kung magkano yung bill nila. Oo. Tililing. Ang dami namin natira, guys. Guess the bill. Na natin naubos. Hindi daw naubos yung pera nyo. Ang dami nilang in-order, guys. Ang dami daw nilang in-order, hindi na nila naubos. Oo. Guess? Dahil nasa Grand Hyatt tayo, feeling ko 350k. Oh, shit. Yan. Oh, shit. What? Dahil nasa Grand Hyatt tayo, feeling ko mga 350k. Pero kanina may humula, 500. Yan. Okay. So now, siya magpaka-social muna tayo ngayon kasi nasa Grand Hyatt Hotel tayo. Sige. Feeling ko din. Maliit na yun, no? Swerte talaga ako palagi. Ayan. So, yan mga kababayan, Ito, sa feeling ko, yung mga kasama rin niya, mga friends niya na alta sosyedad, mga anak din ng politiko. Pero, ayan, ganyan po magbayad ang mga sosyal, Yung kukunin nila lahat ng mga cards nila, pag-iipon-punin, tapos ang pabubunutin nila yung waiter. You pick a card. Kung si kanino man na card ang mapipick or mabubunot, siya yung magbabayad. Ganun po ganun po yung magbayad ang mga mayayaman. Pero yung mga taong mga mahihirap lang, magpapakiramdaman pa yan. Magpapakiramdaman tayo pag sino magbabayad, di ba? So, hati-hati tayo para hindi naman mabigat. Oo. Pero sila, you pick a card. Kung sino mabubunot, siya na. Pero magkano?
Yes po. Alam mo, both tayo mali. Bakit? Ang liit ng mahula natin eh. 759,000. Shit. Oy, shit. Ako, shit. Ako din. Nanginginig ako si 759,000. Maria. Maria. Sorry. Oh. Kami na to. Oy, sorry, barya lang daw yon. Oh. 759,000. Puta, nanuyo yung lalamunan ko ah. Tangina, isang buong bahay na yun ah. Wait lang, painom muna. Nanuyo yung lalamunan ko sa bill nila for dinner, ha? Oo, 759,000. Di puta. Hutang ina. Isang maayos na bahay na yun. 759,000 na matitirhan ng isang pamilya. Wow. My God. Magaling kang kupal ka. Grabe, no? Wala akong masabi dito. Wala akong masabi. Grabe sa kakapalan ng mukha. Putang ina mga kapatid, kung ikaw, kung ikaw, yung perang gagastusin mo, pinaghirapan mo, putang ina, hindi, manginginig ka dyan? Ha? Baka himatayin ka pa dyan kung ganyan ang bill mo. Pero sa kanila, ay wala, barya lang yan. Barya lang yan. Ganon po kasi, mga kababayan, pag ang perang nilulustay mo, hindi mo pinaghirapan, madali lang gastusin yan eh. Hindi katulad, o ikaw, subukan mo, magtrabaho ka lang magtrabaho. Sweldo ka, kinsenas katapusan. Tapos yung sweldo mo, ubusin mo lang sa luho. Sige nga, kung magagawa mo. Hindi mo magagawa yon kasi pinapahalagahan mo yung bawat butil ng pawis na tumutulo sa mukha mo, sa katawan mo, habang nagtatrabaho. Kaya mahalagang mahalaga ang bawat piso. Pero sa kanila, wala. No? Barya lang yan. Barya lang yan, mga kababayan. So, ito po, ngayon, mga kababayan, ang simbolo ng korupsyon sa Pilipinas. What the fuck? Alam nyo na rin siguro, kilala nyo rin yan. Napag-usapan natin yung tatay niya kanina. So, hindi na natin papangalanan. No? Pero tingnan nyo, mga kapatid, magkano yung ano yung bag? Ha? Ano yung bag niya? Dior. 220,701 pesos. Wow, palakpakan natin. Ang putang ina. Ay putsa, di pala bag yan. Yung nasa taas. Chaleco lang pala yan, 220,000. Magkano yung palda? Yung skirt? 101,000. Putang ina. Yung bag, 200, magkano yan? 226 or 36? 236,000. Yung boots, 95,000. Wow, palakpakan uli natin ang putang inang yan. Putang ina. Pag ako bumili ng sapatos na tig sa 10,000, nanginginig ang katawan ko eh. Pero ito, sapatos, 95,000. What the fuck? Pag bumili ako ng bag, mga kababayan, na halagang 20,000, putsa, hindi ako makatulog. Pero ito ang bag niya, 236,000. Diba? Pag bumibili ako ng short, mga kababayan, na lumalagpas sa 3,000, hindi ko na binibili. Hinihintay kong mag-sale. What the fuck? Pero ito, mini skirt, 101,000. Pag bumibili ako ng hindi na chaleco, pero ito kasi chaleco 220 eh. Pag bumibili ako ng damit, pag umaabot na yan ng 5,000, binabalik-balikan ko yan. What the fuck? Binabalik-balikan ko yan, nasisiguraduhin ko na ito ba'y kailangan ko. Iisipin ko muna kung bibilhin ko. Oo. 'Di ba? Pag bumibili ako ng suit na gagamitin sa trabaho, mamimili ako ng pinakamura. Pinakamahal ko na ginastos sa suit 10,000. Oo. Nanginig pa yung laman ko. What the fuck? Pero dito, chaleco, 220,000. What the fuck talaga. So yan po ang sinasabi natin, mga kababayan. Marahil, hindi sila aware sa nangyayari sa ating lipunan kasi yung mga anak niyan, hindi naman nanonood ng mga balita yan eh. Ang mga ginagawa niyan, pupunta sa party, mag-i-Instagram, di ba? Pa-party-party, kakain sa labas, magsa-shopping and all that. So wala po silang alam. Karamihan, wala silang alam sa
politics. Hindi nila alam kung ano pinagdadaanan ng kanilang mga kababayan. Kaya nga nagagawa nila yan eh. 'Di ba? Napaka-insensitive, mga kababayan. So, marahil wala po silang knowledge about what's happening to our country, about what's happening, about the anomaly, pero still doesn't good. 'Di ba? Yung mga mayayaman na tunay eh. Yung mga mayayaman na tunay, katulad ni Ramon Ang. 'Di ba? Ramon Ang, yung mga anak ni Henry C. Puta, makikita mo yan, nakapantalon lang simple. Naka-t-shirt lang. Si Ramon Ang nga eh. San Miguel Beer pa ang ano yan eh. Yung sombrero na lagi eh. Pero hindi sila nagpo-flaunt ng ganun. Kalupit. Ha? So, dito, sa mga anak ng politiko, ng mga kawatan, sa pera ng bayan, grabe, ang kakapal ng mukha, no? Hindi na nahiya sa mga Pilipino na kinakaltasan ng tax, binubuwisan, tinakaltasan ng SSS, Pag-ibig, PhilHealth. Tapos makikita mo ganito. Pero yung iba nagburahan na eh. Marami akong sinave kahapon eh. Marami akong na-save kahapon, nagburahan na. Kasi ito nga, mga nag-trending ito. Nabura na yung iba. Marami pa yan eh. Pero malay natin, marami pang mga nakapag-save siguro, ilabas natin yan. Ha? Para maiya naman sila sa taong bayan. At alamin nila kung saan nanggagaling yung pera na winawaldas nila. Di ba? Mahiya naman sila sa taong bayan. Sabi nga, ni Bongbong Marcos Jr., sabi niya, mahiya naman kayo. Ganun lumalabas sa ilong, no? But anyway, mga kababayan, kung may komento kayo, opinion, dito sa pinag-usapan natin ngayon, i-comment nyo dyan sa comment section. Pag-usapan natin yan sa mga susunod na pagkakataon. And once again, this is Master Judaism. Thank you. God bless you all. And to God be the glory. Bye.